Ako si Rita, isang matandang babae na nakatira sa isang liblib na baryo sa Antique. Sa baryong ito na itinaguyod sa ilalim ng mga bundok at mahabang kagubatan, ang bawat kanto ay may kwento. Hindi lamang kwento ng mga magagandang alaala, kundi kwento ng mga nilalang na itinatagong mabuti ng dilim. Isa na dito ang aswang, isang nilalang na matagal nang itinatanggi sa mga kabundukan ng Antique. Isang nilalang na hindi mo basta matutukoy sa likod ng anyo ng tao, ngunit mararamdaman mo sa bawat malamlam na gabi. Saksi ako sa mga pangyayaring hindi ko kayang ipaliwanag, at sa kwento kong ito, tiyak na maguguluhan kayo. Kung ano ba talaga ang totoo, at kung ano ang likha lamang ng mga kwento ng matatanda. Huwag ninyong gawing biro ang mga kwentong ito, dahil maaaring magising kayo, hindi na kayo muling makalabas sa dilim. Bago natin simulan ang kwento, siguraduhin mong naka-like at subscribe ka na bilang suporta sa channel. Noong kabataan ko, hindi ko pinapansin ang mga kwento ng mga matatanda sa aming baryo. Laging may mga gabing nagsasama-sama kami sa ilalim ng mga puno ng balete. Ang mga matatanda ay nagsasalaysay ng mga kwento ng mga aswang, ng mga manananggal at mga duwende. Sinasabi nila na ang aswang ay nagtatago sa likod ng mga porma ng tao. Isang matandang babae, isang batang lalaki, o isang taong walang masyadong kakaibang itsura. Pero may mga pagkakataon, sa mga gabing malapit ng kabilugan ng buwan, nagsisimula silang magbago. Isang araw, habang ako ay naglalakad sa bukirin upang magtanim ng palay, nakatagpo ako ng isang matandang babae na may daladalang basket ng mga gulay. Hindi ko siya kilala, pero parang may iba siyang aura na hindi ko maipaliwanag. Mga mata niya ay kumikislap sa dilim at ang mga kamay niya ay magaan at mabilis na gumagalaw habang siya ay naglalakad. Hindi ko na siya pinansin noong mga oras na iyon, ngunit ang presensya niya ay parang may masamang hangarin. Isang linggo pa lang lumipas at wala na akong balita tungkol sa kanya. Hanggang sa isang gabi, isang kasamahan ko sa baryo, si Manang Estelita, ang nagsabi sa amin na nakita niya ang matandang babae sa kagubatan at may narinig siyang kakaibang tunog. Parang ang hangin ay dumagundong ng mabilis. Subukan naming magtulungan upang hanapin siya, ngunit wala kaming nahanap, kundi mga inalis na pangil na iniwan ng katawan ng mga hayop sa kagubatan. Dito ko natutunan na hindi pala biro ang mga kwento ng aswang. Matapos ang mga pangyayaring iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng aming buhay. Ang mga gabi sa baryo ay hindi na naging tahimik. Tuwing kabilugan ng buwan, kami ay nagiging mapanuri sa bawat tunog na naririnig namin. Ang mga bata ay pinagbabawalan ng maglakad mag-isa sa kagubatan. At kami ng mga matatanda ay palaging may kasamang panangga. Hindi lamang ang mga hayop na nawawala, pati na rin ang mga tao. May mga gabing hindi na nagbabalik. Isang gabi, habang ako ay nag-iisa sa bahay, nakaramdam ako ng isang malamig na hangin na dumaan. Binuksan ko ang bintana upang tingnan kung may hangin, ngunit wala. Bigla, isang malalalim na hakbang ang narinig ko mula sa labas ng bahay. Bawat hakbang ay lumalapit sa pinto. Bumangon ako at lumabas ng mabilis upang tingnan kung may tao sa paligid. Ngunit walang anuman. Nang bumalik ako sa loob, ang pinto ay tila nagalaw. Hindi ko na maipaliwanag kung bakit. Ngunit parang may malalaking palad na tumapo sa kahoy, na para bang isang nilalang ang nagtangkang buksan ito mula sa labas. Mabilis akong pumasok at isinara ang lahat ng bintana. Hindi ko na alam kung paano pa magpapatulog. Kinabukasan,
Nagsimulang magtulungan ng mga tao sa baryo upang magtakda ng mga paraan upang maprotektahan ang bawat isa. Binigyan kami ng mga gamit upang maghanda sa darating na panganib. Tama sa mga ito ang anting-anting at mga halamang gamot na matagal nang ginagamit ng mga ninuno laban sa mga aswang. Ayon sa mga matatanda, ang mga halamang ito ay may kakayahang magtaboy sa mga nilalang mula sa dilim. Ngunit hindi ito naging sapat upang magbigay ng kaligtasan. Isang gabi, habang kami ay nagmamasid sa mga nangyayari, dumating ang isang malungkot na balita. Si Manang Estelita, ang matandang kapitbahay namin, ay natagpo ang patay sa isang tabi ng kagubatan. Wala siyang mga palatandaan ng kagat mula sa hayop. Ngunit, may mga matalim na sugat sa kanyang katawan. Ang mga sugat na hindi kayang ipaliwanag ng mga eksperto. Ang mga mata ni Manang Estelita ay nakapikit. Ngunit mayroong mga markang mukhang gawa ng mga pangil. Mga pangil na nagkalat sa paligid ng kanyang katawan. Sabi ng iba, hindi siya namatay ng natural na paraan. Ayon kay Mang Tibo, ang isang tao na nagiging aswang ay may mga palatandaan. At si Manang Estelita ay may mga palatandaang magpapatunay na siya ay isang nilalang na nagnanais pumatay ng mga inosente. Ito na ang pinakahuling patunay ng kababalaghan na aming naranasan. Matapos ang pagkamatay ni Manang Estelita, nagsimula ang mas matinding takot sa baryo. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtakbuhan kapag nakakakita ng mga ilaw sa kagubatan. Ang mga matatanda ay nag-ingat at nagpasya na magsama-sama sa bawat gabi upang magdasal at magbigay ng proteksyon. Si Mang Tibo, ang matandang manguukit ng kahoy, ay nagsimula na ring magtago sa gabi. Sinabi niya sa amin na may mga nilalang na hindi madaling matukoy. Kailangan naming mag-ingat sa bawat galaw ng katawan at maging maingat sa bawat tunog na maririnig. Hindi siya nagbigay ng malinaw na sagot kung paano magtatapos ang mga ito. Ngunit sinabi niyang sa bawat pagdapo ng mga pakpak ng aswang sa kagubatan, ang bawat gabing hindi natutulog ay nagiging isang gabing puno ng mga pangako ng dilim. Ang gabi ng huling pagtulong ni Mang Tibo ay dumating. Si Mang Tibo ay hindi na nagbalik mula sa kagubatan. Nang mag-imbestiga kami, nakita namin ang mga kalat na kahoy ay isang malalaking takas ng dugo. May mga marka na nakatanim sa kahoy na nagsasabing ang mga aswang ay nagsimula ng magtago sa likod ng matandang puno. Sinubukan naming maghanap ng iba pang paraan upang maprotektahan ang aming sarili. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, kami ay lalong napapaligiran ng takot. Ang gabi na iyon, nawala ng silahis ng buwan, ay naging pinakamatindi sa lahat ng nangyari. Habang kami ng mga kapuko ay natutulog, naramdaman namin ang isang kakaibang kabog ng puso. Isang kabog na hindi lang sa loob ng bahay, kundi mula sa labas. Ang tunog ng mga malalaking hakbang at pakpak ay narinig namin mula sa madilim na kagubatan. Bawat tunog ay dahan-dahang lumalapit sa aming bahay. Hindi ko na alam kung paano tumugon. Sinasadyang banggitin ng mga apo ko. Lola, may aswang ba sa labas? Nakita namin ang mga mata. Mga mata na kumikislap sa dilim at may mga pangil na nagsimulang sumaglit sa harap ng aming bintana. Sa loob ng isang iglap, ang mga mata ng nilalang ay biglang nagbago. Naging hindi tao. Naging mga mata ng isang aswang. Aswang! Aswang! Sigaw ng mga apo ko. Mabilis kami pumasok sa ilalim ng kama. Nagdasal ng taimtim at naghintay na mawala ang presensya sa paligid.
Matapos ang mga hindi malilimutang gabi na puno ng takot, ang mga kwento tungkol sa aswang ay patuloy na naging bahagi ng aming buhay. Ang baryo na dating tahimik at payapa ay unti-unting napalitan ng matinding pangamba. Habang ang mga mata ng bawat isa ay naging alerto at mapanuri, ang mga gabing puno ng dilim ay nagiging lugar ng mga kababalaghan, mga kwento hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Ang bawat tunog, bawat hakbang, at bawat anino ay tila may kahulugan, isang senyales na paparating na panganib mula sa dilim. Ang mga gabi ay hindi na tulad ng dati. Hindi na kami makatulog ng mahimbing. Hindi na kami makalabas ng maaga. At higit sa lahat, ang mga bata ay hindi na maglalaro sa labas pagdating ng takip silim. Hanggang sa isang gabi, isang malalim na sigaw ang umabot sa aking pandinig. Tumakbo ako sa direksyon ng sigaw, kasunod ng ilan sa mga kapitbahay ko. Nang kami ay makarating, nakita namin ang isang batang lalaki na may kagat sa leeg, may mga pasa at sugat sa katawan. Hindi siya kayang iligtas. Pinili naming ilihim sa mga bata at kabataan ang mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng mga pag-iingat na ito, hindi pa rin kami ligtas. Nang sumunod na linggo, si Mang Tibo, ang matandang manguukit ng kahoy, ay bumalik sa baryo. Ngunit ang kanyang anyo ay hindi na tulad ng dati. Si Mang Tibo ay may daladalang masamang presensya. Lumingon siya sa amin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na makatawid sa aming mga tingin. Tinutok niya sa amin ang kanyang mga mata na may lihim ng madilim na kapangyarihan. At mula noon, ang takot sa baryo ay hindi na nawala. Ang mga gabing iyon ay puno ng mga hindi maipaliwanag na tunog. Mga yabag na wala sa oras, mga pakpak na gumagalaw sa hangin, at mga mata na kumikislap sa dilim. Nagsimula kaming mawalan ng mga hayop, pati mga alaga namin, mga pusa, mga kambing, mga manok. Walang sino man ang makakapagtukoy kung ano ang nangyari sa kanila. Walang bakas, walang anuman, kundi ang sugat at kalansay na natagpuan sa kagubatan. Ang hangin ay dumaloy, parang nagdadala ng malamig na panginginig sa katawan ng bawat isa. Habang ang aming baryo ay patuloy na iniiwasan ng mga tao mula sa ibang lugar, nagsimula kami ng mga hakbang upang maprotektahan ang bawat isa. Bawat tao sa baryo ay nagsimulang magtago ng mga anting-anting, mga pag-alalay ng mga ritual, at paghahanap ng mga halamang gamot upang makapagtaboy ng mga aswang. Si Mang Tibo, na minsang nagsalaysay tungkol sa mga aswang, ay nagbigay ng mga payo na sa tingin ko ay hindi ko na kayang sundin. Sabi niya, Huwag kayong maglalakad sa dilim. Huwag kayong matutulog ng mag-isa. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag kayong tumanggap ng mga pagkain na ibibigay ng mga hindi ninyo kilala. Lalo na kung ito ay hindi umaabot ng madaling araw. ayon kay Mang Tibo, ang aswang ay hindi lamang gumagamit ng pangil at panghihipo upang manghati ng katawan, kundi may kakayahan din silang magsanib sa katawan ng ibang tao. Ang kanilang kapangyarihan ay nasa kanilang mga mata, sa bawat sulyap na ibinubukas nila sa dilim. Kung makikita mo ang kanilang mga mata, palalaso ng iyong kaluluwa. Tinutulungan kami ni Mang Tibo na gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin matiis ang patuloy na kabog sa aking puso. Isang kabog na naririnig ko tuwing gabi, tuwing ako ay nag-iisa sa dilim. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, isang kakaibang pangyayari na naman ang naganap sa baryo. Isang gabi, nagising kami mula sa isang malakas na tunog. Ang buong baryo ay tumahimik.
at narinig namin ang isang sigaw mula sa dulo ng kalsada. Hindi kami makagalaw mula sa aming mga bahay. Ngunit nang magtulungan kami, nakita namin si Juan. Isang batang kapwa namin taga-baryo na nakatambay sa kanto. Ang batang ito, may mga matang namumugto at puno ng dugo, ay nagsimulang magsalita ng hindi maintindihan. Ayon sa kanya, siya raw ay pinaamoy ng isang nilalang, isang aswang na nagbigay sa kanya ng pagkain upang malasing. Pero habang tinatangka niyang kainin, nakaramdam siya ng matinding pag-aalab ng katawan at naramdaman niyang ang mga pangil ng nilalang na iyon ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang batang si Juan ay sinubukan naming iligtas. Ngunit nang kami ay magsimula ng ritual upang makuha siya mula sa mga aswang, nawalan siya ng malay at iniwan ng mga paa na parang naglalakad sa dilim. May mga sumunod na pangyayari na hindi na kami nakapaghanda. Sa ilalim ng gabing iyon, may naramdaman kaming matinding kaluskos sa paligid ng aming bahay. Mga yapak na naglalakad na patagilid at mabilis. Napansin namin na ang mga pusa, mga hayop at mga tao ay nagsimulang magtago sa ilalim ng mga kama, sa mga kahon at sa mga sulok ng aming mga bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, kami ay hindi handa sa mga hindi kayang ipaliwanag na mga pangyayari. Ang mga gabi ay nagiging mas malupit at habang ang mga tao ay nagsasama-sama sa pagbuo ng mga plano upang magtulungan laban sa mga aswang, may mga panahong ang dilim ay tumatagos sa aming mga isipan. Ayon sa matatanda, ang aswang ay hindi lamang isang nilalang. Isa siyang puwersa na nagsisilbing salamin sa aming pinakamalalim na takot. Ang bawat tao ay may bahid ng isang aswang sa kanilang mga sarili. Isang bahagi ng dilim na nagnanais sumakop sa kanilang mga kaluluwa. Isang gabi, habang ako ay nagpapahinga, may naramdaman akong presensya sa aking paligid. Isang mata na hindi ko makita, ngunit ramdam ko. Parang may dumaan na malamig na hangin sa aking katawan at naramdaman ko na tila ang aking kaluluwa ay tinutokso ng isang nilalang na hindi ko kayang sagutin. Naramdaman ko ang takot sa bawat paghinga, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinilit kong magdasal, humingi ng tulong kay Bathala at magtiwala sa mga ritual na ipinasa ng aming mga ninuno. Dahil sa pagpasok ng mga gabing walang katiyakan, nagsimula kaming magtulungan ng mga kabarangay ko upang maging mas ligtas. Hindi na kami magkasama sa ilalim ng mga puno. At ang bawat kwento ay nagsimulang magdulot ng takot. Kung kami ay patuloy na mabubuhay, kailangan namin makaligtas sa mga aswang. Sa isang dilim na hindi natatapos at patuloy na bumabalot sa aming baryo. Ang lahat ng kwento ng aswang ay hindi nagtatapos sa gabi ng takot. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa aming baryo, kami ay nagpatuloy sa buhay na puno ng takot at mga alalahanin. Ang mga kababalaghan ng aswang ay patuloy na bumabalik sa aming mga kwento at sa aming mga panaginip. Walang katapusang pag-iwas at walang wakas na takot. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe na rin. Malay mo, sa susunod na kwento, tungkol na sa'yo. Maraming salamat.